Mga ka-reload na offeran niya nga tayo dito ng 6,000 pesos. Grabe. Unang pag-apply natin, 6,000 agad. Talaga namang nakaka-excite. Eto nga mga ka-reload ay bagong loan application lang na matatagpuan nyo sa mga Play Store nyo. Pero mga ka-reload, bago kayo mag-install nito, panoorin nyo muna ako hanggang dulo. Eto ang loan application na to mga ka-reload ay merong 4.8 na stars at meron palang 437 na reviews. At yung nakapag-downloads nga na nakalagay dito ay 0. So isa na naman tayo sa mga unang makakasubok dito at makakaalam kung ito ba ay maaasahan natin o hindi. Etong ang loan application na to mga ka-reload ay na-release lang nitong June 18, 2026. So bago pa sa bago. Sabi niya nga dyan mga ka-reload, start your credit check in just 3 minutes securely. Get smart credit insight with a personal report. Track your credit score and unlock better opportunities. Simulate financial moves and see score changes instantly. At wag na nga natin yung patagalin mga ka-reload. Siyempre, pagka mga ganyang bagong loan application, dapat excited tayong mag-review para makapag-share tayo agad ng experience and ng information dito sa loan application na to bago pa mahuli ang lahat. Siyempre mga ka-reload, i-download na nga natin yan. Unang-una, siyempre, privacy policy. Next na natin yan. Susunod ay permission declaration. Allow and continue lang natin yan. Pagkatapos ay eto na yung kanyang pinaka-homepage at walang iba nga kung hindi si Trust Packet. Itong tinutukoy ko na bagong loan application. Talaga namang pangalan pa lang. Mapagkakatiwalaan kaya. Trust Packet. At mag-sign in na tayo dyan, ilagay na natin yung ating phone number and sasenda na tayo ng verification code and mag-sign in na tayo dyan. At meron na naman nga itong questionnaire. 5 questionnaire ulit mga ka-reload. Alam nyo pagka mga ganitong style na, minsan mapapaisip ka na lang, legit kaya talaga to kasi ilang beses na tayong napapaso sa ganitong style. Siyempre, yung unang tanong niya dyan, meron ka daw bang overdue within 6 months? Pangalawa niya, what is your longest overdue period? Pangatlo, magkano na daw yung total internet loans mo? Pang-apat, gaano na raw karami or ilang loans na daw yung nasubukan mo or nagamit mo? At ilan daw yung loans na meron ka ngayon? Parang magkakamukha lang kasi, di ba? Yung mga tanungan nila parehas na parehas and pati yung style, ganyan na ganyan. Siyempre, mag-confirm na tayo dyan at andito na tayo agad sa authentication. Dito nga ay yung type of document natin. Sa mga ID ay pwedeng voter's ID, pag-ibig, health card, GSIS, OFW, TIN, UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID, electronic 1 and 2. And pagkatapos nga nun, syempre, picturean yung ating ID and magkakaroon na rin tayo ng facial recognition. At eto pa, may lalabas ulit na information confirmation. Parang, alam nyo yun, yung parang mga deja vu palagi. Ganito na lang ba palagi yung style? Parang kakabahan ka na tuloy, nandito ka pa lang. Okay, information confirmation. I-confirm na natin yan kung tama yung pangalan and yung ating ID number. And eto na tayo sa personal information. Sa basic information, ang sasagutan lang natin dyan ay gender, email, birthday, education level, marital status, number of children, and employment information, employment status, monthly income, work experience, industry, at saka yung ating current address. Dito nga sa status ng employment natin ay pwedeng self-employed, pwedeng part-time ka lang din, pwedeng student, pwedeng retired, at pwedeng unemployed. So, kahit unemployed yung ilagay mo dyan, sasagutan mo pa rin yung mga nabanggit na yun kanina. Unlike sa iba na kapag ka sinabi mong unemployed ka, hindi ka nahihinga ng kung anik-anik na tanong pa, kung ano yung address ng iyong pinagtatrabahuhan, magkano yung sinusweldo mo, kailan ka sumusweldo, kasi nga unemployed ka. Pero dito kahit unemployed ang ilagay mo, sasagutan mo pa rin yun. At nandito na tayo sa emergency contacts. Dalawa lang yung hihingi niya ditong emergency contacts and hindi ito nagdadirect sa ating phone book. So, itatype mo lang, pipiliin mo lang yung relationship doon sa taong ilalagay mo and itatype mo lang yung number niya. Make sure lang mga ka-reload na yung mga taong ilalagay natin dito ay aware sila na gagamitin natin silang contact reference. Kasi alam niyo na kapag hindi tayo makontak, ay sila ang tatawagan. Baka naman mamaya bigla silang magulat at magalit pa sa'yo, di ba? So, magpapaalam muna tayo. Then, confirm na natin yan at pagkatapos nga nun ay bank account na tayo.
Meron ditong bank card at meron ding e-wallet. So, sa e-wallet, pwedeng PayMaya, GCash, and GrabPay. And i-confirm na nga natin yan. Pagkatapos nun, may confirmation ulit kung tama ba yung mga e-wallet na inilagay mo, pangalan and account number. Bago ka mag-confirm ka reload, check mo munang mabuti yung madidisburse ng account. Baka kasi mamaya ay ma-approve ka dito at mag-disburse ito tapos mali pala yung number na nilagay mo. Nako, magbabayad ka pa rin. At ayan na nga, authentication successful na tayo. Sit back and relax. Nakaka-relax kaya to. Pagkatapos nun, the credit limit has been activated. You have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. So sabi naman niya dyan, malinaw na malinaw. Ngayon pa lang daw tayo pwedeng mag-request ng loan sa pinaka-main page. At nakalagay nga dyan, confirm. Siyempre, para mapunta ka doon sa main page nila, magko-confirm ka. At yun nga lang mga ka-reloan, pagka-confirm mo dito, eto na yung lumabas. The loan application has been submitted. So, nagdesisyon na siya para sa atin mga ka-reloan. Pala, desisyon itong si Trust Packet. Kasi, hindi pa nga natin sure kung gusto natin ditong mag-apply ng loan pero ayan, nag-submit na siya agad. At ang malala, 2 products agad. The total amount is 6,000 pesos. Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account as detailed in the contract. Stay up to date with the status of your request. Diyos ko, paano na ako ditong magsisit back and relax? Gayong hindi naman ako nagdi-decision pa kung gusto ko ditong mag-loan. Gusto ko pa sanang makita or mamili kung magkano yung gusto kong i-loan, anong terms ng pagbabayad, ang gusto ko wala. Basta na lang siyang nagdesisyon. Wala na nga tayong magagawa, may stress lang tayo dito and i-confirm na nga natin yan. Mga ka-reloan, disclaimer lang, ito pong video natin na to ay for informational purposes lamang po and hindi po ito sponsored, hindi panghihikayat, hindi paninira. Ito po ay base lang din sa aking experience habang tayo ay nag-a-apply. Kaya nasa sa inyo pa rin naman po yung 100% na pagpapasya kung gusto nyo bang subukan yung loan application na to. Pagkatapos nga ng kapal, nanghihingi na siya ng ating satisfaction. Ayan, bigyan daw natin siya ng feedback. And ayoko pang mag-rate kasi hindi ko pa naman alam kung ano ba yung mangyayari sa 6,000 na yun, kung ma-approve ba at madidisburse sa akin at kung buo ko bang makukuha at tuwing kailan yung bayaran. So, later na lang natin yan. Pagkatapos yan, nandito na tayo sa may order. In progress na tayo, 2. Ang naka-under review sa atin, ayan, na nga ba sinasabi ko, kamukha lang ito nung mga nakaraan. Ilang beses ko nang na-encounter yan si QuickPes na yan, tsaka si Paymatic. So, ayan, tig 3,000 yung kanilang ibinigay na loan. At ang dalangin ko dito ay ma-reject tayo. Kasi nakakatakot yung mga ganito. Baka mamaya kalahati lang yung matanggap natin. Hating gabi kasi ko nag-apply mga ka-reloan, 11:00 ng gabi. Ang tagal kong iniintay kung ano yung magiging resulta dito pero hindi niya ako pinadalan ng gabi. Pagising ko kaninang umaga, nun ko lang tiningnan at eto, nakahinga na ako ng maluwag, makakapagtrabaho na ako ng marangal dahil tayo ay rejected dito mga ka-reloan. Alam niyo kung bakit ko to sinubukan din talaga? Pagtingin ko kasi doon sa mga reviews niya, panay 5 stars talaga as in. Magaganda yung sinabi niya, ang dami kong nabasa na magkakasunod, nakailang screenshot ako. Tapos may ilan lang akong nababasa at eto nga yung sabi niya, auto-disburse 3 times 3,000 to my account, only receive 3 times 2,100 and have to pay 3 times 3,500 within 7 days. Disgusting tactics. Talaga naman. Kaya buti na lang talaga hindi rin tayo na-approve dito kasi after ko nga mabasa itong mga 1 star na to, dito na ako kinabahan talaga ng bonggang-bongga at napasabi na, sana po hindi na lang ako ma-approve doon. Alam nyo kasi sayang yun mga ka-reloan, di ba? At kahit nagigipit ako, hindi ako kukuha dito and hindi ko to recommended sa inyo. Itong mga auto-disburse na to, may hidden agenda yung mga yan, kaya sila auto-disburse, kagaya niya ng mga nababasa natin. Ito naman, easy to apply and super fast rejection. So, hindi ko naman naranasan yung fast rejection kasi ilang oras din naman bago niya ako ni-reject. So, ayun lang mga ka-reloan, kapag tinignan mo yung reviews sa kanya, talaga namang ilan lang yung mababasa mo na negative. As in, tapos yung mga 5 stars niya ang hahaba pa. Kaya dapat talaga mga ka-reloan, bago tayo sumubok, lalong-lalo na sa mga bagong loan application na nagsusulputan na yan, huwag kang makontento agad sa nauuna mong mabasa na
3 hanggang 5 na reviews. Kung marami ka namang time, sige pa, magbasa ka pa ng magbasa at manood ka pa ng manood. Kasi mga ka-reload, yung pagbabasa, pag-research natin na yung panonood ng mga reviews, yan yung magliligtas sa atin sa kapahamakan, sa kagipitan. Kasi ako naniniwala ako mga ka-reload na yung mga ganitong klaseng loan application, yung mga halos kalahati lang yung natatanggap at napakalaki ng kaltas tapos within 7 days lang, hindi yan nakakatulong. Danas na natin yan. Pero mga Karlong, hindi ko naman kayo pinipigilan. Nasa sa inyo pa rin naman yan. Pero ako, pag mga ganyan, ako, tama na. Wag na lang. Ayoko ng sakit ng ulo. So, yun lang mga Karilon, yung tungkol sa video natin ngayong araw na to. Kung nakatulong sa inyo itong video natin, please like naman dyan. And i-share nyo na din ito. Tapos mag-comment na rin kayo dyan sa comment section kung meron ba kayong experience dito kay Trust Packet. Na-approve ba kayo? Magkano? At ilang araw sa inyo pinababayaran? Buo nyo bang natanggap? Siyempre, para mas makatulong din tayo sa iba pa nating viewers. And kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, Karilon, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. So, yun lang. Iwasan natin yung mga tapal-tapal system and sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang para gumising na rin tayo ng matiwasay. Dahil aminin naman natin mga Karilon, sobrang hirap matulog, sobrang hirap magtrabaho kapag may due date tayong iniintindi. Maraming salamat sa panonood and God bless you all. At lagi kong ipapaalala sa inyo na hindi lahat ng utang ay kailangan nating kagatin. Yun lang, bye! Ito nga pala yung ating Boya mic na super cutie nandyan sa ating description box. I-check out nyo na yan. Bye!